Nasira ang pedicab ko nang nakipark ako sa'yo. Ba, ba't sinira yun? Sige, panoorin natin. Kuya Jun, ano itong problema? Ano yung nirereklamo mo? Nireklamo ko po si Jack kasi yung nangyari po sa akin na ang ginawa niya, sinira yung yung upuan, saka yung salamin ko, saka yung gulong ko, binutas. Nang ano? Pedicab ko po. Pedicab? Opo. Nagpabarangay na kayo? Babarangay po sana ako, kaya lang yung asawa ko may sakit. Kaya hindi ko po dinagdagan na ng problema. Okay, pero alam niyong delikado yan nung June ha? Kasi ang alam ko sa mga ganyan, nauuwi yan sa mas malalim na engkwentro. 'Di ba? Kasi mga lalaki kayo, unang-una, at na-expose kayo sa kalsada, katulad ng mga utility vehicles na minamaneho ninyo. So, kailan at paano nag-umpisa itong problema nyo? Itong nakalipas po 2 linggo na po ngayon. Ngayon, nag-aanap po ako ng mapaparkingan ko ng sidecar. Ito pong nakasama kong trabaho, yung tropa ko. Inano niya, may alam akong parking yan doon sa tapat ng bahay ko. Ngayon, sige, pwede ba doon? Oo, pwede. O, ganito na lang. Sabi ko, kada part ko, magbibigay na lang ako sa ng 20. Bukod po sa 20, minsan, nangingirin siya ng pandagdag, gano'n. O, sige, ganito na lang. Pagkakatiwala ko yung bike ko sa'yo sa tapat mo, dapat walang mangyayari. Oo naman daw siya. Eto na, yung mga nakalipas ng 3 araw, yung bike ko, bakit warat yung upuan ko? Kaya mahal-mahal ng paggawa ng upuan. Rubberized yan eh. Oo. Tapos ko pa yung pinagawa yun eh. Saka yung salamin ko ng side mirror na tanaw ko yung tao sa likod, nawawala rin. Tapos yung gulong ko, bakit butas? Wala naman akong pwedeng Buti may natira pa sa pedicab nyo, Manong. Di ba? Anong sabi ni Jack? Sabi naman, Jake, hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Sa'yo ko nga pinagkatiwala. Ba't meron ba siyang galit sa'yo? Ano sa tingin mo? Hindi ko po alam kung may galit ba o ano eh. Kasi Pero nagkasama bakit siya po kami sa papayag? trabaho niyan eh. Bakit siya papayag na mag-parking doon kung meron siyang galit sa'yo? At magbabayad ka, di ba, ng 20 pesos? Nagbabayad ako sa kanya kada parking ko sa kanya. Kada parking ko po yun, nagbabayad ako. Kaya ako tinatanong para malaman natin ano nangyari. Pero siya rin ang sinisisi ni June kung bakit nasira ang kanyang pedicab. Kuya Jack, pasok! Jack, dapat mo bang panagutan ang nangyari sa pedicab ni Mang June? Hindi po, ma'am. Ano ba ang nangyari? Anong totoong nangyari at ba't nagkagano ng pedicab ni Mang June? Pinabantay po niya kasi sa akin yung pedicab niya. Hindi ko po mabantayan ng 24/7 po yun kasi mabiyahe po ako ng jeep eh. Okay, so gaano nakatagal na nakaparada sa'yo? 2 linggo na po. 2 linggo. Pang ilan ng pagkakataon na gano'n nang nangyari? Nawasak, natanggal, nawala yung side mirror? Mga 1 linggo po may higit. After 1 week, nangyari ito. Wala bang CCTV sa labas? Wala po, ma'am. Wala kayong CCTV. Bakit nangyari ito, Jack? Kasi ano ba ang nagalit sa'yo si June? Pinagbibintangan mo ba si Jack, Mang June? Opo, ma'am. Pinabibintangan Siya ako po niya. lang kausap ko eh. Sabi niya naman, di rin niya alam. Ba't hindi mo nga alam? Kasi ikaw nga yung pinagbabantay ko dyan. Kasi kada Okay. parking ko, nagbabigay ako sa kanya. Ma'am, di totoo yun. Ano yung hindi totoo, Jack? Ma'am lang nagbibigay siya sa akin. Sinasabi ko hindi ko magawa lang po ng story yan, ma'am eh. Hindi ako gagawin ng story. Never ka nagbigay o nagbigay naman siya? Nagbibigay po siya sa 10 piso pero hindi lang po ganun kalaki. Okay, para sa parking na mabantayan mo, medyo maliit yun ha. So, gusto nating malaman, kung nawawala, dyan ba sa lugar ninyo ay may nakawan Opo, ma'am. na nagaganap? Okay, ang hirap kasi nung June, nabasa mo pagbintangan, kung open naman yung parking. Diba? Mahirap dun eh. Mahirap eh. So, bakit mo pinipilit na si Jack ay talagang ang gumalaw at winasak yung bangko Oo, anong mo? dahilan? Hindi ma'am, kasi po sabi po sa akin, ako ang bahala dyan. Sige. Wala akong sinabing ganun, Jun. Ngayon, yung mangyayari sa bike mo, hindi ko rin alam, sabi niya. Ba't hindi mo nga kasi alam? Kasi sa'yo ko naman pinagkakatiwala. Yeah.
Hindi po ako abogado pero pinapakinggan ko si Attorney Lorna kanina doon sa approach niya sa mga problema niyo. Ang nakita ko lang dito ay ang kawalan ng respeto sa kapwa. Yung pakikialam mo at pagdedesisyon mo sa bagay na hindi ikaw ang dapat nagdedesisyon. In other words, masyadong pakialamero ka. Yon. So, himayin natin, si Mang June, di umano, ay nagbabayad ng 20 pesos para sa parking. Kanino po ninyo ibinabayad ng 20? Kay Jack po. Kay Jack. Tinanggap ni Jack ang 20 pesos sa anong kasunduan? Para saan yun? Walang kasunduan po yun. Walang kasunduan. Tinanggap mo lang yung 20 dahil... Wala po pa parking po yung yung bike niya po. Hindi, tinanggap mo yung 20 pesos na ibinabayad niya, hindi mo alam kung para saan yon. Come on. Para ka namang baby. Binigyan ka ng candy, kinuha mo yung candy, hindi mo alam kung anong purpose. Kasi pag tinanggap mo yung 20 pesos niya, dapat alamin mo para saan ito. Ito ba ay para doon sa space na tatayuan ng iyong bike? Ano ang responsibilidad ko? Babantayan ko ba yung iyong motor? O hindi kasama yung pagbabantay? Ang kasama lang sa 20 pesos yung pagpapark mo dyan. So, doon lang may malabo na ang usapan nyo. Okay? Pangalawa, doon sa 500 pesos ni John na nawawala, problema natin dyan talaga, ang hirap nating patunayan. Hindi tayo pwedeng basta magturo kay Jack na siya ang kumuha. Ang isang bagay na nakita ko, Jack, na isa pang mali sa'yo, ay pinayagan mo itong si Antonio na maglabas ng pedicab na inilalabas ni Joe dahil ibinasi mo lang doon sa sinabi ni Antonio na may atraso si Joe sa kanya. Pinayagan mo siyang ilabas yung pedicab na hindi naman sa'yo, hindi mo pag-aari, wala kang kinalaman doon sa pedicab na yon, pinayagan mo siyang paggamit. So ito ang dapat nating tandaan, ang aral na iniiwan sa atin. We should know our limitations. Hanggang saan lang tayo. At kung tumanggap tayo ng 20 pesos, alamin natin saan tong 20 pesos na ito. Para alam ko kung ano ang responsibilidad ko sa pagtanggap ng 20 pesos. Yun, pag-aralan lang natin. Maraming salamat, Mama Carla.